Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng pagdiriwang natin ng Pasko na muling pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos atin ang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, tungnanak ng Diyos sa terno ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagiging Mesiyas. Ito ang siyang puso at pinag-ugatan ng ating pananampalataya. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na iminigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay ko, hahantungin.
O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ikaw aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutiang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Turo mo ang landasin ng buhay kong handungin. Pinupuri ko ang pon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang saki umakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong handungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong handungin. Ituturo mo ang landas ng buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligaya walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong handungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong handungin. Ang ating pananampalatayang Kristiyano ay matatagpuan kay Jesus
na namatay at muling nabuhay. Sapagkat may malakas tayong patotoo, wala tayong dahilan upang panghinaan ng loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan
at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing, buhay sa Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, nakita o napakita kay Simon. At isinaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta nga muna ang katabi ninyo? Kamusta? Okay ka ba? Sigurado? Okay lang o gusto lang natin maging okay sa paningin ng iba? O kaya naman minsan okay ka pero ayaw mo maging okay kasi nasanay ka na kino-comfort. Nasanay ka na yung bang gusto mo lagi yung attention sa iyo. No? Kaya ayaw mo maging okay. Naging comfort zone mo na yung hindi maging okay. Ang kailangan dyan, professional help. Psychologist, psychiatrist, para hindi ka mawendang. Para hindi ka masiraan ng ulo. So, at least sana, sa sarili mo, masabi mo talaga yung totoo. Okay ka ba talaga o hindi? Yan. Maganda po ngayong araw na ito, sana ito rin yung ating maging dalangin sa mga oras na ito at paglabas natin dito, maging malinaw talaga kung ano ang direksyon na tatahakin natin. Sabi sa ating pong inawit na salmong tugunan, ang sabi po dito, ituro mo ang landasin ng buhay kong ahantungin. Ituro mo ang aking landasin. Nasa tamang landas ba tayo o kailangan talaga natin ng gabay ng Panginoong Jesus? Kasi dito po sa kwento sa ating ebanghelyo, may dalawang alagad na nais lumayo. Magpakalayo-layo. Umalis sa Jerusalem. Kung saan sila dinala ni Jesus. Kung saan nila naranasan itong rurok ng pagpapakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad. At dito rin,
Dito rin niya itinuro ang napakahalagang aral para sa pagiging alagad ni Jesus. Pero ngayon, sila ay nagdesisyon na lumayo. Magpakalayo-layo dahil sa kanilang naranasan mismo. So, yung bugso ng damdamin, no, na nasaktan sila, na nawalan sila ng pag-asa, namatayan sila. At dahil namatay yung taong kanilang inaasahan, sa pakiramdam nila, nawalan na rin sila ng saysay mabuhay o magpatuloy. Kaya ito, sinamahan sila ni Jesus sa kanilang paglalakbay. Hindi lang basta yung, oy, bumalik kayo doon. Hindi eh. Inalalayan ni Jesus ang mga alagad na ito, pinaunawa kung ano ang mga bagay na nangyari. Pero yung proseso nga na ginawa ni Jesus para mas makita ng dalawang alagad na ito ang landas na dapat nilang tahakin. At yung proseso na sinasabi nga na madali lang naman, sadyang nag-iinarte lang tayo madalas. Kasi ang sabi ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? Anong mga bagay? At tinayaan lang ni Jesus, sige, sabihin ninyo, magsalita kayo. Magsalita ka. Ano ang nararamdaman ninyo ngayon? Nung una, medyo ayaw pa, may mga dahilan pa. Kailangan pa bang sabihin? Nangyari na nga eh. O kaya naman, nangyari kaya ayaw mong pag-usapan. Ayaw mong pag-usapan, pero dinadaan natin sa ibang pamamaraan para matakpan lang yung tunay mong nararamdaman. Yung iba, dinadaan sa bisyo, dinadaan sa sugal, dinadaan sa alak, o kaya naman dinadaan sa pakikipagrelasyon kung kani-kanino. Ang hindi talaga natutumbok, ano ba ang problema? Maling tao pa ang ating nakakausap. Maling tao ang nagpapaliwanag. Kaya lalo tuloy, nawawala tayo sa tamang direksyon. Kaya tingnan natin ulit, ano ang ginawa ni Jesus sa dalawang ito para maging malinaw sa kanila. Kinausap niya, sige, magsalita kayo. Ikwento ninyo. Kinikwento nila talaga, no? At nung kinikwento na nila, unti-unti, doon pumapasok yung pagiging, yung bang nagiging malinaw kung ano ang nangyari. Kaya, tinan nyo. Nakakatulong ba ang pananahimik mo lang? Kasi hindi ka naman talaga nananahimik. Gulong-gulo ang isip mo. Gulong-gulo ang damdamin mo. Tahimik ba yan? Nananahimik ka lang dahil sa sama ng loob. Nananahimik ka lang dahil sa galit. Pero hindi mo talaga naiintindihan pa. Minsan, no, kayo, kapag tinatanong, kamusta? Okay lang. Pero ang ginagawa mo sa buhay mo, kung okay ka lang, anong ginagawa mo sa buhay mo? Bakit ka nagwawalwal kung okay ka lang? Kaya minsan, naligaw ka na rin, hindi mo na alam, ano nga ba nangyari? Bakit kung naligaw ka na ng todo-todo? Kaya tama lang, no, na sana ngayon hilingin din natin at sabihin din na ituro mo sa amin ang aking landasin na dapat kong hantungin. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo, sabihin nyo,
tumanda ka ng ganyan. Sige nga. Diba? Mas mahirap yun pag tumanda na, yung mas madali pa intindihan itong mga kabataan na to pag hindi makapagsalita kasi hindi pa nila talaga ma-verbalize eh. Pero tayo, matandaan na tayo, hindi mo pa rin masabi. Ano ba nangyari? Kaya hindi ka rin maintindihan talaga. Kasi ikaw mismo ayaw mong intindihin. Magkaiba po yung tinanggap mo na o tinanggap mo lang ang sitwasyon, ha? Kaysa doon sa naintindihan mo ang sitwasyon. Kung ano yung buhay mo ngayon, nandoon pa rin sa hindi dapat ito ang buhay ko eh, hindi dapat ito. Pero sana po, no? Kung gusto mo talagang, sana, kung may mga relasyon, no? Na gusto pa natin na magpatuloy, maging ano lang tayo, no? Maging bukas lang tayo sa yung tunay, yung totoo. Lalo na pagdating dito sa pagdiriwang natin ng banal na misa sa tuwing lalapit tayo kay Jesus. Pero hindi eh. Si Jesus ang lumalapit sa atin. Hindi tayo ang lumalapit sa Kanya. Si Jesus ang lumalapit sa atin. At kung lumapit siya, katulad ng dalawang alagad na ito na Kanyang sinabayan. Pero mo, no? Sinabayan niya. Hindi naman niya hinila na bumalik kayo. Hindi. Sinabayan niya. Sige. At nang maging malinaw sa dalawa, sila mismo ang nagdesisyon na tumindig at magbalik sa Jerusalem. Pero bagong buhay na, bagong pananaw, bagong pag-iisip na ang kanilang dala. Bagong tapang ang kanilang dala. May mga bagay na nangyari na. Tapos na. Kailangan lang natin, hindi mo na mababago, hindi mo na, no? Kailangan lang natin magpatuloy, dala-dala ang lahat ng mga aral na natutunan doon. Ano bang naramdaman mo? No? Sabihin natin, ano bang naramdaman mo nung iniwan ka ng magulang mo? Tatay mo, nanay mo, anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo nung naabuso ka? Physically, sexually, mentally, anong naramdaman mo? Anong nararamdaman mo? Hanggat hindi mo na-verbalize yan, wala. Mananatili ka doon sa o anumang kaguluhan sa isip mo na yan. Mananatili ka dyan. Hanggat di mo na-verbalize yan. At kung patuloy mo rin itatago yan, wala. Malilibing ka dyan. At ayaw ni Jesus yun. Pero gagabayan lang tayo ni Jesus. Gagabayan tayo. Tayo pa rin ang magdidesisyon sa kung magpapatuloy ba tayo at kung anong direksyon ang ating tatahakin. Ipapakita lang niya lahat yan. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon yan. Sana po, no? Sana, dalangin natin, makita talaga natin ang tamang direksyon kung saan tayo patungo. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailanmay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Dumalangin tayo at sabihin, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang wag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches, at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan at agarang paggaling ng mga may sakit, at ganoon din ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa
Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, haleluya. Si Kristo'y nabuhay, haleluya. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, haleluya, haleluya. Si Kristo'y namatay, haleluya. Si Kristo'y nabuhay, haleluya. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, haleluya, haleluya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapahamakan
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Morning, Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.